Isipin mong nakatira ka sa isang bansang may bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga diamante na nakabaon sa ilalim ng iyong mga paa, ngunit ang karaniwang inaasahang haba ng buhay ay 35 taon lamang. Ang Sierra Leone, isang maliit na estado sa kanlurang Afrika, ay dumanas ng isa sa mga pinakamalupit na digmaan noong ika-20 siglo dahil mismo sa mga mahalagang bato sa ilalim nito. Dito, ang bawat karet ay binayaran ng buhay ng tao, mga putol na kamay, at mga taong sinunog ng buhay, kaya naman tinawag itong mga diamanteng dugo. Ang kayamanan ng yaman ng mineral ay naging isang sumpa. Ang digmaan ay tumagal ng 11 taon, pumatay ng 70,000 tao, at ang bansa ay hindi pa rin nakakabangon. Yes, but we are Ang bansa ay itinatag ng mga pinalayang alipin na kinuha mula sa Amerika at Caribbean ng mga Brito noong huling bahagi ng ika-18 siglo. Ang kabisera ay pinangalan ng Freetown na nangangahulugang lungsod ng Malaya, at ito ang unang lugar sa Afrika kung saan ang mga dating alipin ay binigyan ng lupa at karapatang mamuhay ng mag-isa. Ngunit nanatili ang mga Briton at ginawang kolonya ang bansa na naglalabas ng mga diamante at ginto sa susunod na 150 taon nang hindi namumuhunan sa kaunlaran. Nang dumating ang kalayaan noong 1961, ang bansa ay walang mga doktor, inhinyero, o guro, ngunit malawak na reserba ng mga mapagkukunan na walang silbi kaninuman. Noong 1991, nagsimula ang digmaang sibil at nasaksihan ng mundo ang isang bangungot na hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ng kilabot sa ating mga gulugod. Dinukot ng mga rebelde ang mga bata mula sa kanilang mga nayon, binigyan sila ng droga at pinilit silang patayin ang kanilang mga pamilya, una ang kanilang mga magulang, pagkatapos ang kanilang mga kapitbahay. Ang mga bata ay ginawang mga makinang pamatay, ang ilan ay kasing edad ng 7, sila ay bumaril, sinunog, at ninakawan ng mga bahay, lahat ng hindi nauunawaan kung ano ang nangyayari sa kanila. Mahigit sa 10,000 sa kanila at karamihan ay hindi na bumalik sa normal na buhay, ang kanilang mga pag-iisip ay tuluyang nawasak. today. Ngunit ang simbolo ng digmaan ay isang taktika na ikinagulat maging ng mga mamamahayag ng digmaan, pinuputol ng mga rebelde ang mga braso at binti ng mga tao ng maramihan. Ito ay tinatawag na Zero Force Operation at ang mga tao ay iniwang buhay ngunit may kapansanan kaya hindi sila makapagtrabaho o makaboto. Ang mga biktima ay binigyan ng pagpipilian sa pagitan ng maikli o mahabang manggas, ibig sabihin ay maaari silang putulin ang kanilang kamay o braso sa siko. Ang mga bata ay pinuputol ang magkabilang braso upang makita ng kanilang mga magulang. Ang digmaan ay natapos lamang noong 2002 nang dumating ang mga tropa ng UN at mga espesyal na puwersa ng Britanya, ngunit ng panahong iyon ay wasak na ang bansa. Nalaman lamang ng mundo ang nangyari sa Sierra Leone noong 2006 salamat sa pelikulang Blood Diamond na pinagbibidahan ni Leonardo DiCaprio. Ipinakita ng pelikula kung paano pumasok ang mga diamante sa pandaigdigang pamilihan sa pamamagitan ng pagpopondo sa terorismo at kung paano ito pinabayaan ng mga kumpanyang kanluranin para kumita. Pagkatapos mailabas ang pelikula, nagsimulang humingi ng mga sertipiko ng pinagmulan ang mga tatak ng alahas at nagsimulang magtanong ang mga mamimili ng mga hindi komportableng tanong sa mga tindahan. Hindi nito nalutas ang problema, ngunit napaisip ang milyon-milyong tao sa presyo ng mga magagandang batong iyon sa kanilang mga daliri at sa mga hakaw. Mas maaga pa, tinangka ng internasyonal na komunidad na pigilan ang kalakalan sa pamamagitan ng Kimberley Process, isang sistema ng sertipikasyon ng diamante. Ang bawat kargamento ng mga bato ay dapat na ngayong sertipikado at patunayan na ang mga ito ay legal na minaina at hindi sumusuporta sa mga digmaan o terorismo. Bagamat maganda ang hitsura nito sa papel, sa katotohanan, nagpapatuloy ang pagpupuslit kung saan ang mga diamante ay dinadala sa mga kalapit na bansa gamit ang mga pekeng dokumento at walang sumusuri sa mga ito. Sinasabi ng mga eksperto na humigit kumulang 10% ng mga bato sa merkado ay may kadudad ang pinagmulan at halos imposibleng masubaybayan ang mga ito. Natapos ang digmaan 20 taon na ang nakalilipas, ngunit ang mga bata ay nagdurusa pa rin na ngayon ay ginagamit bilang murang paggawa sa mga minahan ng diamante. Ang mga batang lalaki ay gumugugol ng 10 oras sa paghuhukay at paghuhugas ng buhangin sa halagang wala pang $1 sa isang araw, hindi pumapasok sa paaralan at walang kinabukasan. Ang mga minahan ay patuloy na gumuguho, ang mga bata ay nasusugatan at humihinga ng alikabok na pumapatay sa kanilang mga baga pagsapit ng 20 taong gulang, ngunit kailangan ng mga pamilya ang pera. Nilalabanan ng mga internasyonal na organisasyon ang paggawa ng mga bata, ngunit hanggat nabubuhay ang mga pamilya sa kahirapan, ipapadala ng mga magulang ang kanilang mga anak sa paghuhukay sa halip na pumasok sa paaralan. Noong 2014, noong nagsisimula pa lamang bumangon ang bansa, isang bagong sakuna ang tumama, ang epidemya ng Ebola. Ang virus ay pumatay ng halos 4,000 katao at imposibleng mapigilan dahil halos walang mga doktor o ospital ang bansa. Mayroon lamang 3 doktor sa bawat 100,000 katao, ang pinakamasamang ratio sa mundo. Kung ikukumpara, ang Russia ay may 40 doktor at ang Estados Unidos ay may 260.
Ang mga ospital ay gumagana ng walang kuryente, walang gamot, walang kagamitan, at ang mga tao ay namamatay dahil sa mga sakit na sa ibang mga bansa ay magagamot sa loob lamang ng ilang araw. Ang kabisera, ang Freetown, ay nakatayo sa mga burol sa tabi ng karagatan at bawat tag-ulan ay nagiging isang sakuna, tinatangay ng mga pagguho ng lupa ang buong mga kapitbahayan. Noong 2017, isang pagguho ng lupa ang pumatay ng 1,000 tao magdamag, isang agos ng putik at mga bato ang tumangay sa mga bahay at residente diretso sa karagatan. Ang mga mahihirap na tao ay nagtatayo ng mga barong-barong sa matarik na dalesdis, pinuputol ang mga puno at kapag nagsimula ang ulan, walang pumipigil sa lupa sa lugar, ito ay dumudulas lamang pababa. Nagbabago ang klima, lumalakas ang ulan at sa loob ng 20 taon, sabi ng mga eksperto, ang bahagi ng kabisera ay malulubog sa ilalim ng tubig dahil sa pagtaas ng level ng dagat. Sa lahat ng aspeto, isa ito sa pinakamahihirap na bansa sa planeta kung saan karamihan sa mga tao ay hindi nabubuhay ng hanggang 55. Ang karaniwang kita ay wala pang $2 kada araw, ngunit halos pareho pa rin ang presyo ng pagkain sa ibang lugar dahil lahat ng bagay ay kailangang i-import. 60% ng mga tao ay hindi marunong magbasa dahil kakaunti ang mga paaralan at ang mga umiiral ay walang mga aklat, aralin o kahit mga mesa. Isa sa 10 bata ang namamatay bago mag-5 taong gulang dahil sa mga sakit na maiiwasan sa pamamagitan ng mga simpleng bakuna, ngunit wala talagang mga bakuna sa bansa. Ang pangunahing sanhi ng kahirapan ay hindi digmaan o kakulangan ng mga mapagkukunan, kundi ang kabuuang katiwalian na laganap sa gobyerno mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang pera mula sa mga diamante at ginto ay napupunta sa mga bulsa ng mga opisyal habang ang mga tao ay walang nakikitang mga kalsada, ospital o paaralan, lahat ay ninakaw. Kinakailangan ng mga suhol upang makakuha ng anumang medikal na sertipiko at naangkop ito kahit sa mga doktor, kung walang pera, hindi ka nila tatanggapin sa ospital kahit na ikaw ay mamamatay na. Ang mga kabataan ay umaalis ng bansa ng maramihan, ang ilan ay nag-aaral at hindi na bumabalik, habang ang iba ay isinasapanganib ang kanilang buhay sa pagsisikap na makarating sa Europa sakay ng mga rubber dinghies. Sa mga nakaraang taon, aktibong pumapasok ang China sa bansa, bumibili ng mga karapatan sa pagkuha ng likas na yaman at nagpapagawa ng mga kalsada at daungan kapalit nito. Sa unang tingin, tila tulong ito, ngunit ang mga kumpanyang Chino ay nagdadala ng kanilang mga manggagawa, nagbabayad ng maliit na buwis, at halos libre ang pag-e-export ng mga likas na yaman. Kapalit nito, tumatanggap ang bansa ng mga pautang na may mataas na interes at nagbabala ang mga eksperto tungkol sa isang bitag ng utang na katulad ng nangyari sa ibang mga bansang Aprikano. Ang pamumuhunan ng China ay lumilikha ng ilusyon ng kaunlaran, ngunit ito ay isang bagong kolonisasyon, ngunit ngayon ay Beijing, hindi ang mga Briton, ang kumukuha ng likas na yaman. Sa kabila ng lahat ng kakilakilabot, may mga positibong pagbabagong umuusbong, ang mga kabataan ay nag-aaral online at lumilikha ng sarili nilang mga proyekto upang makagawa ng pagbabago. Nagbubukas ang mga paaralan at klinika gamit ang pondo mula sa mga internasyonal na pundasyon at ang mga negosyante ay nagpapaunlad ng turismo na nagpapakita ng magagandang dalampasigan ng bansa sa mundo. Ang baybayin ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay sa Africa, puting buhangin, mainit na karagatan at halos walang turista na umaakit sa mga mahilig sa malinis na kalikasan. Nangangako ang gobyerno ng mga bawas sa buwis para sa mga mamumuhunan, ngunit sa ngayon, ang mahinang seguridad at gumuguhong infrastruktura ay humihina ang loob sa seryosong pamumuhunan. Ang mga kababaihan ay may espesyal na papel, marami ang nakaligtas sa digmaan, nawala ng asawa at mga anak, ngunit nagporsigi at naging mga pinuno ng komunidad. Nagtatatag sila ng mga kooperatiba, nagtuturo ng mga gawaing kamay sa mga batang babae, at tinitiyak na ang kanilang mga tinig ay naririnig sa politika, sa kabila ng mga tradisyong lubos na humahadlang dito. Ang kultura ng bansa ay nananatiling masigla, ang mga tradisyon ng musika at sayaw ay ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon at tinutulungan ng mga tao na makayanan ang mga trauma ng nakaraan. Pinagsasama ng mga lokal na music hero ang mga ritmo ng Africa sa mga kontemporaryong genre na lumilikha ng isang natatanging tunog na nakakahanap ng mga tagapakinig sa kabila ng kontinente. Mahirap maging optimistiko tungkol sa hinaharap, ang bansa ay umaasa sa mga iniluluwas na hilaw na materyales at hindi nagpapaunlad ng sarili nitong pagmamanupaktura. Ang pagbabago ng klima ay magkakaroon ng mas malaking epekto at ang mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan at edukasyon ay nasa isang kapahamak na antas na walang mga senyales ng pagbuti. Ang politika ay hindi matatag, bawat halalan ay may kasamang mga paratang ng pandaraya at mga sagupaan na nag-iiwan ng kaunting pag-asa para sa mabilis na reforma. Sinasabi ng mga eksperto na kung walang malawakang tulong at isang tunay na laban sa korupsyon, ang bansa ay nanganganib na bumalik sa kaguluhan sa loob ng susunod na 10 taon. Itinuturo sa atin ng kasaysayan ng Sierra Leone na ang mga likas na yaman ay nagiging sumpa kung ang isang bansa ay kulang sa patas na batas at tapat na pamamahala.
Ito ay isang paalala na ang mga diamante sa iyong mga daliri ay maaaring mabayaran gamit ang dugo ng mga batang walang nagtanong kung gugustuhin man nila. At ito ay isang halimbawa kung gaano kadaling makalimutan ng mundo ang mga trahedyang nangyayari sa malayo at hindi direktang nakakaapekto sa mga mayayamang bansa. Ang tunay na kayamanan ng isang bansa ay wala sa kailaliman ng mundo kundi sa mga tao nito, sa kanilang edukasyon, kalusugan, at sa pagkakataong mamuhay ng may dignidad, malaya sa takot at karahasan. Kung nahanap mo itong kawili-wili, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong yugto. Pinapanatili namin itong maikli at diretso sa punto. We must